In every corner of our community, there are voices that hold wisdom and knowledge. Voices that live through changing times, adapting to different challenges, and passing on invaluable lessons. Magandang hapon, magandang araw. Ako si Marites F. Ferrion, 53 years old. Inside the busy halls of the hospital, full of sounds and people rushing around, but in the middle of it all, there was Mrs. Marites, a woman who always kept things calm and organized. She is 53 years old, the eldest of her 6 siblings. She worked as the payroll officer. For 25 years, she had made sure everyone who worked at the hospital get paid on time. With every paycheck she processes, she sees the effort, dedication, and hope of the people serving in this hospital. She saw the dedication in the doctor's eyes, the compassion in the nurses' smiles, and the quiet strength of the caregiver's hope. Mrs. Marites was like a quiet force who kept this hospital's function running smoothly. Today, she will share her life's journey and the changes she has seen from the days of letter writing to today's instant messaging, and how she adapted through it all. Can you describe your life as a child or teen in terms of the mode of communication you use? Nung bata pa kami, ang mode of communication namin is siyempre Tagalog at saka Bisaya. Tapos, dahil wala pa masyadong mga cellphone, mga 1970s, 80s, yung mga mayaman lang ang may mga cellphone noon. So, ang ano lang namin nun talaga is pag may mga kaibigan, through letters. Tsaka yung pag may mga sa probinsya, may emergency, through telegram. Kaya medyo matagal ang communication. May mga reunions, minsan tapos na yung reunion, saka palang darating. So, masyadong matagal yung communication noon. Pero maganda pa rin dahil at least meron pa rin way of communicating through letters. So, nung high school ako, particular, meron din kami mga ganyan na mga assignments. Yung naghanap kami na magiging kapenpal ang tawag doon. Dahil through friends, through pagsusulat. At nakakatuwa rin naman na yung ginawa kong, napili ko si Miss Judy, ay sumagot din naman. Kaya nakakatuwa yung magsusulat ka tapos may reply. Kahit matagal ang communication ng panahon na yun. Unlike ngayon, may cellphone ka lang, i-text mo lang siya, maya-maya may reply. So yun yung pagkakaiba ng communication noon at ngayon. Over the years, the roles they took on became a source of strength for their community, quietly guiding and supporting those around them. Now at this age, what are your roles in the community? Ngayon, sa age ko ngayon, as part ng community natin ay simbahan sa church bilang Christian educator. Isa ako sa nag-head sa aming Sunday school, na isa sa mahalaga na maturuan ang mga bata patungkol sa mga aral ng Panginoon sa Biblia. So, yun ay isa kong tungkulin bilang mananampalataya ng Panginoong Jesus na turuan ang mga bata na lumakad sa tamang lakarin upang sabi nga sa Proverbs na train up a child in a way he should go, and when he's old, he will not depart from it. So,
yun ay aking nagampanan sa awa ng Panginoon. At yun, at bilang sa amin namang homeowners, isa rin po ako na naging bahagi ng mga officer bilang treasurer. So, niloob ng Lord na pinagkatiwalaan na maghawak ng pondo kahit maliit lang. So, yan yung parang role ko sa community, sa lugar natin, at saka sa Greenfield Homeowners at saka sa church. So, daan. Aside from, syempre, yung family, yun yung pinaka-basic na unit ng society natin bilang nanay. Ginampanan ko yung role na mag-alaga, yan. Kasi kasuhin sila. Kasi syempre, hindi ko nagampanan yan nung ako'y nag-work. Pero niloob ng Lord na after 25 years in as public servant, ay ngayon eto na, full-time nanay na ako sa kanila at sa aking mga pamangkin. So, ako'y nagpapasalamat sa Lord na niloob na malakas pa ako para makagampan pa bilang nanay naman sa pamilya. As Mrs. Martas grew older, her roles in the community became bigger, making her responsibilities more tougher. Based on nature of your work, what are the information you are responsible for or the information you receive and pass on the community? Ang nature ng work ko as budget officer sa government hospital ay more on processing ng payroll, like overtime, like differential, at the same time, remittances to various agency like GSIS and PhilHealth. So, ang information siguro is there's kasi may confidentiality. So, lahat yun hindi pwede pass on sa labas outside ng office ko. So, siguro yun yung discipline na nag-gain ko as ngayon nag-retire na ako na anything na ginagawa ko, for sure yun, hindi siya makakalabas. Yun yung discipline na nag-gain ko as public servant for 25 years. So yun na siguro yung information is like yung maayos or systematic way of recording. Tapos kahit old files, hindi siya pwede labas or i-scrape mo siya kasi importante siyang mga files. Siguro yun yung method of filing, kahit matagal na, kailangan intact yun. Napaka-importante kasi yun sa budget at saka sa accounting. Are these pieces of information helpful to the community? How? Siyempre, napaka-helpful din sa community yung dati kong naging trabaho. Dahil ngayon, as treasurer ako na homeowners namin, siyempre, dala-dala ko pa rin yung pagiging systematiko in recording at saka yung pagiging confidential pati noong mga records namin, kung sino-sino, tsaka kung magkano na yung nahuhulog nila. So, importante yun na hindi siya pwedeng i-share kasi meron nga tayong data privacy law ngayon. So, napaka-importante na once na meron kang position as treasurer, siyempre, hindi siya pwede ilabas din sa hindi naman member ng HOA. Importante yung record keeping at saka yung confidentiality ng mga records. How can you determine that the pieces of information you pass on are true and helpful? Yung piece of information as treasurer ngayon, recently as treasurer ng aming OWA, ay siyempre true siya kasi
meron siyang receipt. Siyempre, kapag magbabayad, kailangan may particular siyang resibo. So, true siya kasi meron siyang equivalent na receipt. And then, pag meron naman kaming disbursement voucher para dun sa mga expenses. So, verified siya. Hindi siya, may attachment siya. So, yun yung pinaka-importante sa trabaho as treasurer. At yun din yung naging work ko before na anything na gagawin namin, lahat merong attachment, merong equivalent na mga resibo, at saka yung mga ilalabas na pera, kailangan may mga naka-attach na mga pirmado. So, verified siya. At yun, so, ibig sabihin, true siya. So, yun yung tamang proseso ng pag-a-account. So, yun yung naipapasa ko na information din sa susunod. Kailangan ayos yung mga record keeping, saka may set ng books, kumbaga, cash book, ayan, saka cash disbursement. So, yun yung na ipapass on ko sa susunod maging treasurer. What difficulties have you encountered in passing on this information to others? Madalas, mayroon talaga hindi kayo magkapareho ng mga opinion at paniniwala. Talagang mahirap ang communication. So, sa akin ay ipapanalangin ko na lang yung tao para mailapit sa Panginoon. Are these pieces of information available in popular media, in the traditional media, or both, and why? Particular naman sa accounting, sa course na tinapos ko, so, napaka-available. Kahit na i-google mo na lang patungkol sa accounting system, ano yung mga principles, napaka-available. So, ang bilis lang ng information ngayon. So, iba na talaga ang panahon ngayon sa panahon ko. So, yun yung kagandahan ng information ngayon na mabilis. Pero ang limitation niya, kapag nasa remote places ka, hindi ka makapagbasa. So, importante may hard copy ka. Like Bibles, kaya mga books na pwede kang mag-scan. So, yun. How do this media help you pass on information to others? Mabilis lang yung pag-pass ng information. Halimbawa, sa cellphone, open mo lang siya, scroll, may info ka na, tapos i-click mo lang yung share, andun na. Bukas ka ng TV, visual, andyan na rin. Yung magbukas ka ng radyo, andyan na, napapakinggan mo yung information. Baga sa panahon ngayon, click na lang ng click eh. Tapos, ayun, makaka-gain ka na ng info. Tapos, kung nagustuhan mo siyang i-share, i-click mo pa rin i-share na lang. So, mas mabilis ang pag-pass ng info ngayong panahon na to. From sharing information in a traditional way to using our smartphones, the way we share information has changed a lot over the years. With your life experiences, how does the gradual change in the media change your life? How do you adapt to it? Kailangan mo talagang sumunod sa panahon. Kung hindi, mali-left behind ka. Tulad ko noong panahon namin, graduate kami, sa computer namin ay Lotus pa, 1, 2, 3. Tapos nung pumasok na ako ng office, naging Excel na. So, Microsoft Office na. So, kailangan habang matagal ang panahon, kailangan kang sumunod. Kung hindi, ma-left behind ka. Ngayong panahon na to, kailangan mo rin sumunod. Nung nag-pandemic, wala akong Facebook account. Pero kailangan ng puro online na, pati ang pag-process ng mga
pass ng information through email. Kagaya nun, di ba? Kailangan matutunan mo talaga kung paano yung magkaroon ka ng email account. Ang mga meetings namin, dati face-to-face, nagkaroon ng Zoom meeting. So, kailangan maka-adapt ka rin doon. So, kailangan talaga sa panahon ngayon, matuto kang mag-adapt. Kung hindi, ma-left behind ka. Kung hindi ka high-tech, pwede ka magpaturo sa mga anak, sa mga mas bata. Kasi sila talaga, ang mga kabataan talaga ngayon, ang mas marunong. Kaya kami mga oldies, medyo saludo kami sa mga kabataan ngayon. So, yung kailangan din kami mag-adapt. Yun. Our culture and beliefs have been passed down for generations. But have they stood the test of time? Give at least 2 cultural beliefs or practices in the community you have value as an elder. Siguro yung mga practices na pinas on sa amin ng parents namin. Una, siyempre yung pagsimba every Sunday na hindi siya option kundi a must na kailangan tayong magsimba kasi ito ay way natin ng magpapasalamat sa isang linggong daan sa atin. At yung isa pa ay yung pananalangin. Kung dati ay tinatawag mga angelish na every 6 o'clock ay mananalangin. Do you think that these cultural beliefs and practices were valued by younger generations? Sa tingin ko naman, binavalue nila. Nga lang, dahil fast-paced mga nangyayari, puro instant, puro gusto mabilisan, ang mga kabataan ngayon ay minsan ang pagsimba parang natatagalan sila. Ang pagdarasal, minsan sa dami-dami na nilang ginagawa, cellphone agad ang nauuna, nakalimutan nila magdasal. At minsan, ang edukasyon, yung mga 4-year course, 5-year course, minsan gusto nila yung mga 2-year course lang para makatrabaho agad. Pero napaka-importante ang makatapos sila ng college. With so much information available to us now, what words of wisdom do our elders have for today's youth? What advice can you give to the younger generations exposed to various information in the popular media? Ma-advise ko siguro ay yung saying na geared to the times but anchored to the rock. Ibig sabihin, pwede kang sumunod sa mga advancement sa technology pero mag-anchor ka sa rock. At yun, yung rock na yun, yung belief mo sa Panginoon, yung belief mo sa sarili mo na makakatapos ka ng pag-aaral, yung belief mo sa family mo na sumusuporta sa'yo, na hindi ka masway ng maraming mga distraction para makatapos ka ng pag-aaral. So, at saka yung isa pa yung think before you click, na sabi nga ay bago ka mag-click, bago ka mag-share ng mga info, kailangan pag-isipan. Kasi mamaya, yung info pala na ipinapasa mo ay mali. Media has changed the way we connect, communicate, and understand the world around us. From the simplicity of handwritten letters and radios, to the instant reach of social media and smartphones, every shift has brought with it new challenges but also new opportunities. Our elders have witnessed this transformation firsthand, adapting to a world that is constantly evolving. All these changes, one truth remains. It's not the medium that defines us, but the stories we choose to tell and the values we hold on to. In a world filled with noise, may we always remember to listen to the wisdom of those who came before us.